Magandang araw mga kababayan. Nasaan man kayo sa mundo? Umaga man dyan, tanghali, hapon o gabi. Live man o replay. Ang usaping ito ay hindi naghihintay ng tamang oras. Dahil kapag ang usapan ay International Criminal Court, ang usapan ay warrant of arrest. Ang oras ay kaibigan. Ito na patuloy ang TikTok na nating naririnig ang pangalan ng International Criminal Court. Sa iba, parang malayo. Sa iba, susundan mo ang mga dokumento, pahayag, ang mga testimonya, now na may gumagalaw. Tuwing gumagalaw ang ICC, hindi ito chismis. Blog, papel ito, peso ito. Ngayon, ang tanong na hindi maiwasan, ba sa mga kakasuhan ang mga taong malapit sa dating Pangulo? Tagal nang itinuturing na pinakamalapit special assistant to the President noon. Ngayon ay senador. Bongo? Tagal nang sinasabing ng marami, hindi siya pwedeng dadaan na ng impormasyon. Pwedeng hindi siya nakakaalam natin ang naratibo. Alkalde pa sa Davao, si Rodrigo Duterte, lumutang ang mga elegasyon tungkol sa tinaguriang Davao Death Squad. Nang naging Pangulo, ang kampanya kontra droga ay naging pambansa. Sa mga pandinig ng Kamara at Senado, may mga testigong nagsalita. Isa sa mga sa mga pinag-usapan, Regina Garma, na nagsaad ng mga detalye tungkol sa reward system at sa umano'y istruktura ng operasyon. Pumapasok ang lohikal na tanong, kung may sensitibong utos, kung may go signal, kung may reward system, ang pagkakatiwalaan. Administrasyong kilala sa pagiging mahigpit sa impormasyon, hindi ito ipinapasa kung kani-kanino. Sa akin kailangang makarating sa mga operatiba, hindi ito sinisigaw sa plaza. Dumadaan ito sa taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ka na sa loob ng opisina. Punto ng mga nagdududa sa depensa na wala akong kinalaman dyan dahil hindi ako PNP. Usapan ay hindi kung sino ang bumaril. Ang usapan ay sino ang naghatid ng mensahe. Sino ang nagpatibay ng utos. Sino ang nag-abot ng gantimpala matapos ang operasyon. Kung pagbabatayan ang mga testimonya, may mga pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Ito usaping emosyon. Ito usaping chain of command. Chain of command, mahalaga ang tagapagdala ng utos. Ngayon, tayo sa mas malaking tanong. Lalabas ba ang warrant of arrest? Pag-aaralan ang galaw ng ICC, hindi ito mabilis. Hindi rin ito natutulog. Ang warrant of arrest sa maraming pagkakataon ay parang kamatayan. Sigurado, hindi mo alam kung kailan darating. Ito hinuhulaan sa survey, ito dinadaan sa political rally. Daan ito sa ebidensya, sa pagsusuri, sa pag-aproba ng mga hukom. Umaasa na maaaring pigilan ito ng Korte Suprema. May mga argumento naman tungkol sa jurisdiction sa proseso ng pag-aresto, sa dapat bang idaan muna sa lokal na hukuman bago ang extradition. Nausapin iyan at mahalagang pag-usapan. Hanggang walang pinal na desisyon na tahasang nagsasabing walang bisa ang buong proseso, nananatiling bukas ang posibilidad ng implementasyon ng warrant. Kapag lumabas ang warrant, dalawa lang ang direksyon. Alinman sa direktang turnover sa ICC tulad ng nangyari sa ibang kaso, o aresto muna sa lokal na kustodiya, pinoproseso ang extradition. Sa alinmang senaryo, iisa ang dulo kulungan.
sa kulungan. Pumapasok ang personal na dimensyon. Ikaw ang nasa posisyon ni Bongo. Ano ang gagawin mo? Magtatago? Lahat ng tao ay may network, training, o disposition para mamuhay ng palihim. Tago ay hindi simpleng paglipat lang ng bahay. Tuloy ang pagkawala sa publiko, sa Senado, sa media, sa sariling imaheng inalagaan mo ng matagal. Kulong? Ang kulungan sa Pilipinas. Iba ang kulungan sa The Hague. Pareho itong pagkawala ng kalayaan. Ang paratang Crimes Against Humanity, ang parusa sa ICC ay malamang umabot sa life imprisonment. Death penalty, oo. Ngunit ang habang buhay na pagkakakulong ay hindi maliit na bagay. Kung ikaw ay kalakasan pa ng iyong edad, na nagsasabing may isa pang opsyon. Umalis ng bansa at humanap ng bansang hindi makikipagtulungan sa ICC. Ang ganitong hakbang ay may kapalit. Sa mata ng publiko, ano ang ibig sabihin nito? Mensaheng ipinapadala mo kung pipiliin mong manirahan sa bansang matagal nang inuugnay sa iyong mga kritiko. Bumabalik tayo sa politika. May mga nagsasabing ang pag-asa ay 2028. Na baka magbago ang balanse ng kapangyarihan. Na baka may administrasyong mas handang kontrahin ang ICC. Ang legal na proseso ay hindi nakaayon sa election calendar. Ang warrant ay maaaring lumabas bago pa man ang kampanya. Ang aresto ay maaaring mangyari bago pa man ang panunumpa ng susunod na Pangulo. Kung sakaling magkakaroon ng impeachment o iba pang legal na balakid sa mga inaasahang tagapagligtas ng kampo, lalong lumiliit ang espasyo ng pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamabigat na kalaban ay hindi ang oposisyon, hindi ang media, hindi ang rally. Pinakamabigat na kalaban ay ang dokumento, sheet, ang testimonya, ang affidavit, ang dossier. Pag nakasulat na ang pangalan mo sa isang international arrest warrant, hindi na ito debate sa Facebook, hindi na ito soundbite sa press conference. Obligasyon ng mga estado na ipatupad ang batas. Yun. Wala pang warrant na nailalabas habang wala pang aktual na pag-aresto, maaaring sabihin ng kampo na haka-haka lamang ang lahat. Maaari nilang sabihin political ito. Maaari rin nilang sabihin propaganda. Kung totoo ang sinasabi ng mga dokumento, kung totoo ang mga testigong nagsalita sa ilalim ng panunumpa, kung totoo na may sistemang nagbigay ng go signal at gantimpala sa pagpatay, ang tanong ay hindi na kung, kundi kailan. Kapag dumating ang araw na iyon, hindi na ito usapin ng loyalty. Ito usapin ng survey. Ito usapin ng kulay ng politika. Ito usapin ng pananagutan. Sa pagitan ng pagtatago at pagpapakulong, sa pagitan ng pagtanggi at pagharap sa korte, isa sa kanila ay kailangang pumili. Dahil ang warrant ng ICC, tulad ng kamatayan, ay hindi mo alam kung kailan darating. Dumating ka na makikipagtalo sa orasan.